Hello mga ka-fitness enthusiast. So nandito na naman tayo para magbigay ng konting idea about sa pre-workout supplements at kung paano kayo makakapili ng pre-workout na papabor sa workout routine nyo, training schedule, at the same time fitness goal. So ano nga bang pre-workout supplements? Ang pre-workout supplements ay makakatulong para ma-enhance yung performance natin sa ating training, exercise, or activities. So, karamihan ng mga pre-workout supplements ay combination of caffeine, amino acid, plant extract, and then electrolytes. So, yan yung mga makakatulong para mag-increase ng energy, endurance, makapagpa-sharp ng mental focus, at the same time makapag-improve ng strength or power output ng isang tao. So kung ano ba yung magpipit or kung ano ba yung magiging suitable sa may pinaka workouts nyo or exercise nyo, makakatulong to para makapili kayo ng tamang ingredients na hahanapin nyo sa mga pre-workout supplements. So, meron tayong dalawang types ng pre-workout. May stimulant tsaka non-stimulant. So kung ang training schedule nyo, morning, and then meron pa kayong work or school or any gagawin after ng workout nyo, mas maganda yung may stimulant para yung energy magagamit nyo pa sa mga susunod na oras. Pero kung ang training schedule nyo naman, gabi, after naman ng school, ng work nyo, or ng any type of activities, tapos gusto nyo mag-workout, mas maganda yung ng stimulant para hindi ma-compromise yung sleep nyo kung gusto nyo matulog after ng workout nyo or ng training nyo. Yung mga standard formulation or mixed ingredients ng mga pre-workout, either stimulant yan or non-stimulant yan. Ang pagkakaiba lang naman nila, pagka stimulant may caffeine, pagka non-stimulant caffeine free. So unahin natin yung para sa energy and focus. Pagka sinabing energy and focus, pinakaunang-unang ingredients niyan, caffeine. So si caffeine yung nakakatulong para makapag-boost ng instant energy, at the same time makapag-increase ng alertness. And then yung susunod, focus. So ang ingredients para sa focus, amino acid yan, like theanine or tyrosine. So sila yung nakakatulong para makapag-improve ng mental alertness or sharpness na tinatawag. Pagpakalma para sa mga taong nagkakaroon ng side effect sa pag-intake ng caffeine na tinatawag na jitters. So, nakakatulong yung amino acid na yan para kumalma yung taong ninenervyos. Ang susunod naman, para sa pump and power. So, pagka sinabing pump and power, ang ingredients niyan para sa pump, L-citrulline or L-arginine. Sila yung nakakatulong itaas yung level ng nitric oxide para bumukay yung blood vessel papunta sa muscle. So, ang susunod naman natin para sa power. Ang ingredients na nilalagay nila para sa power, ang beta-alanine, betaine anhydrous, at creatine. So, etong mga ingredients na to ang nakakatulong para ma-improve yung muscular endurance, makapag-increase ng power output, at the same time makatulong na rin siya sa muscle repair and muscle growth. Ang huling-huli ay para sa hydration and recovery. So pagka sinabing hydration, electrolytes yan. So merong 3 main ingredients ang electrolytes. Ito ang potassium, sodium, tsaka magnesium. So yan yung nakakatulong para ma-maintain pa yung optimal level ng fluid sa katawan natin, para mas nararamdaman pa rin natin yung muscle contraction pag nag-e-exercise or nagte-training tayo. And then lastly, para sa recovery, ang nilalagay nila BCAA or branched chain amino acid. Ito yung ingredients na nakakatulong
para sa recovery. At the same time, yung tinatawag na post-exercise muscle soreness o yung nararamdaman mo kinabukasan na sakit ng katawan. Sana makatulong tong video na to kung paano kayo makakapili ng pre-workout na mag-fit sa workout routine nyo, training schedule, at the same time, fitness goal. So, yun lang muna sa ngayon. Maraming salamat.